Magpapakita na kaya at haharap sa publiko itong dalawang inimbitahan ng Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson na si dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Kasi ito po yung pagkakataon na kanilang may paliwanag ang kanilang panig matapos ang napakatinding mga akusasyon at bintang at sinumpaang salaysay ng mga kontraktor, district engineer na sangkot sa graft-in corruption sa flood control scam. Si dating Speaker Romualdez nandito lang sa Metro Manila. Si Saldico ay nasa abroad. Pero kung anong pamamaraan siya haharap, pwede naman. Pwede yan online, pwede siyang magbigay ng testimonya o kung ano man. Marami hong paraan, lalo na po ngayon napaka-tindi ng social media. Palagay ko naman kung sasabihin ni Saldico na pwede siyang magpaliwanag sa hearing online, baka naman papayagan. Ang mahalaga, madinig ang kanyang panig. Kasi kung hindi po silang dalawa dadalo, sila ang mawawalan ng pagkakataon ipaliwanag ang kailang sarili tungkol nga po dito sa tinuturing na napakalaki at pinakamalaking korupsyon dito sa ating bansa, na sila ay mga congressman at speaker noong panahon na ito ay pinag-uusapan o ito ay nangyayari sa loob ng 3 taon, 2022-2025. Pero dahil si Saldico, hindi lang congressman, contractor din, kaya mula noong 2016, Duterte administration hanggang 2022, meron din siyang dapat ipaliwanag. Dahil yung pagiging contractor niya, contractor, yan po'y napakarami. Pasintabi na po, hindi pa lang nabubulgar. Maraming contractor. Marami rin senador noon at ngayon ang involved sa mga project kasi talagang sila ang proponent. Ang iba yata tumatakbong senador at congressman para magpayaman, para maghawak, magdikta ng mga project sa kanilang mga distrito, kung party list naman sa kung saan-saan lugar katulad ng mga senador. Yun po yung malungkot na nangyari. Inabuso na abuso ang pera ng mamamayang Pilipino. Maswerte pa nga sila eh. Binibigyan ng pagkakataon, iniimbitahan, iniimbestigahan. At open ang Blue Ribbon Committee, ang Office of the Ombudsman, ang Independent Commission for Infrastructure sa kanilang panig. Eh yung mga pangkaraniwang mamamayan, walang ganun eh. Pag suspect ka, aarestuhin ka agad, kulong habang under investigation. Itong mga politiko sa Senado, Kongreso at iba pa, malaya pa. Kahit ngayon, nakita nyo ang laki ng pagkakaiba. Yung mga kontraktor, pero mabuti nga, ginawa sa kanila, na-involved dito, nakakulong na. Sa Senado, dahil kinontempt sila. Ganon din ang mga district engineer. Dapat yata i-contempt din itong mga congressman at senador na hindi dumadalo sa investigasyon. Ngayon, itong Blue Ribbon Committee na magre-resume by November 15, dapat formal ding imbitahan ni Senador Ping Lacson si Jinggoy Estrada, si dating Senador Bong Revilla. Sino ba? Si Villanueva. Para humarap sila sa hearing, hindi as senador. Dapat humarap sila sa hearing as resource person para mabigyan sila ng pagkakataon. Kasi pag sila'y pumapil doon bilang senador, paano ka naman tatanungin na kapwa mo senador? Magiging bias. Kaya dapat itong mga senador na ito, pag humarap sa hearing, kalimutan muna nila na sila ay senador. Dahil sila inaakusahan. Sila inirekomenda na ng ICI na kasuhan ng plunder at corruption, anti-corruption law before Office of the Ombudsman. So, pag itong mga senador na ito ay pumapil sa Blue Ribbon Committee bilang senador, katawa-tawa na lang.
hindi na sila kapanipaniwala. Dapat pag pumunta sila dyan, resource person, huwag silang magtanong sa mga under investigation katulad nila dahil sila ay under investigation. Sila ay nandyan para tanungin ng Blue Ribbon Committee. Yan ang ating inaabangan. Pati yung mga congressman na inimbitahan, ganun din. Dapat resource person kayo, hindi kayo ang magtatanong para pantay-pantay na naipapakita. Actually, parang sa tingin ko yan ang gustong mangyari ni Chairman Ping Lacson. Kahit sino iimbestigahan. Pero ang aking atong opinion at suggestion, huwag papapil ang mga politiko. Dapat bumaba sila sa level ng katulad ng kontraktor at district engineer at iba pang resource person na sila ay tanungin. Huwag na huwag nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan para muli paulit-ulit maghugas kamay, paulit-ulit na ipagtanggol ang sarili, paulit-ulit na mag-deny. Di baling mag-deny kayo kung kayo ay resource person. Iba kasi yung senador ka, ikaw ang nag-iimbestiga, ay napaka-bias niyan at saka ako katawa-tawa lang. Magkaiba yun eh. Yung personalidad mo bilang senador, pag naghugas kamay at nag-deny ka, katawa-tawa. Pero kung ikaw ay papapil na resource person at mag-deny ka, pwede pang katanggap-tanggap. Sana alam niyo yun. Ilagay niyo ang inyong sarili sa pangkaraniwan tao, pansamantala, dito sa under investigation korupsyon na kayo ay idinadamay. Hindi libo lang ito, daang milyon, bilyon, aabot pa nga ng trilyon ang nawalang pera sa kaban ng bayan dahil sa graft in corruption. Kaya suportado ng mamamayan ng investigasyon, ang ayaw ng investigasyon baka kamag-anak ng suspect o akusado. Ang ayaw ng investigasyon at iba ang gustong palabasin, baka anti-Marcos. Excuse me po, anti-administration. Yun po yung hindi maganda. Kailangan lahat tayo laban sa korupsyon. Mamamayang Pilipino, kasi tayo ang nawalan ng pera. Ang kakampi sa mga iniimbestigahan ay di bali yung kamag-anak, kaibigan. Pero kung lehitimo ka na mamamayang Pilipino, dapat nga magkaisa labanan ito. Yung magtatakip, pagtatakpan ang kurap ka rin. Ang magtatakip sa maling ginagawa at ipagtatanggol ang maling ginagawa, yan ay parte ng korupsyon o parte ng pagtatakip ng katotohanan. Hindi pwede yun. No one is above the law.